Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging ganap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lunsod ng matatatag ay ibinabaksak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinagpapala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpapala ang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Hindi nga mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Itong yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang mapagbabayaang dooy makapasok, aking pinupuri. Ikaw, o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpala ng dumating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit bungad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalat, kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dakong bansa at sa mga kapilya na nasakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. At ang ating mabuting balita ay para bagang paalala sa atin na habang tayo'y naghahanda sa panahon ngayon ng Adbyento, ay ipinapakita din sa atin ni Jesus na sana ay tayo rin ay handa na sa ating mga kalooban. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ano ba ang ipinapahiwatig ng Diyos upang atin ay gawin? Ang kalooban ng Diyos ay yung lubos natin siyang makilala, mapalapit sa Kanya, at ibigin at paglingkuran siya ng buong puso. Isa pa pong kalooban ng Diyos ay yung tayo ay mapabuti at makapiling niya habang buhay sa kalangitan. Yan ho ang goal ng ating Diyos Ama. At yan din naman ho ang goal ng ating inang simbahan, na tayong lahat ay mapalapit sa Diyos. Pero sa paanong pamamaraan ba tayo mapalapit sa Kanya? Sa paanong pamamaraan ba tayo o masunod natin ang Kanyang kalooban? Mga kapatid, paano ba natin makakamtan ang kalooban ng Diyos para sa atin? Paano ba natin siya makikilala? Paano ba tayo makalapit? Paano ba natin siya paglilingkuran? Mga tanong na tayo mismo ang mga kasagot. Mga tanong na sa atin mismong sarili ay ating pagsumikapan. Mga kapatid, magagawa natin ang mga bagay na ito kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. Kung tayo ay magiging dalisay sa ating mga panalangin sa Kanya. Mga kapatid, walang saysay ang pagtawag-tawag natin sa Diyos kung hindi naman bukal sa ating puso. Walang saysay ang ating pagdulog kung sa buhay naman natin hindi tayo nagiging totoo. Mga kapatid, ang hinihiling sa atin ng Diyos ay maging totoo tayo. Hindi fake. Ang gusto ng Diyos ay hindi tayo nagpapakitang tao lamang sa ating pagdulog sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay makita sa atin na tayo, kahit na mga makasalanan, nagsusumikap maging mabuti.
Ayaw ng Diyos na pakitang tao lamang ang ating paggawa. Ang ating paggawa ng lahat ng kabutihan. Ang ating paglilingkod. Ang ating pagsamba. Ayaw ng Diyos na pakitang tao lamang lahat ng iyon. Ang gusto ng Diyos ay mayroong bunga ang lahat ng ating pagtawag sa Kanya. Na nagbubunga ang lahat ng ating pagdulog sa Kanya. Na ang magiging bunga ay tayo mismo ay nagiging mabuti. Na ang nagiging bunga ay tayo mismo ay nagiging payapa at nagiging masaya. Mga kapatid, ngayon ay panahon ng Adbyento. Tayo'y naghahanda sa muling pagdating ni Jesus. Ang ating mabuting balita ay paalala para sa atin upang masundan natin ang kalooban ng Diyos, upang tayo mismo ay maging mabuti. Harinawa sa pamamagitan ng mabuting balita ngayong araw na ito. Ito ay maging daan upang tingnan din natin ang ating sarili na tayo ba ay dumudulog sa Diyos na dalisay ang ating mga puso. Tayo ba ay tumatawag sa Kanya at sa pagtawag natin, ang nagiging bunga ba ay tayo ay naging mabuti. Hindi sana kaplastikan lamang, hindi sana fake ang ating pagharap sa Diyos. Hindi sana pakitang tao lamang ang ating paglilingkod sa Kanya. Pagkos makita sana ng Diyos na tayo ay totoo. Kaya nga madalas sinasabi na simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, pero may nagiging bunga ba ang ating pagsimba? May nagiging bunga ba ang ating pagdarasal? Mga kapatid, sabi ko ay walang saysay ang ating pagdulog, ang ating pagsamba. Kung tayo mismo hindi napapabago ng ating paglapit sa Diyos. Kung tayo mismo sa ating sarili, hindi natin tinutulungan upang iayon ang ating sarili sa Kanya. Sabi ko nga, tayong lahat ay mga makasalanan. Sana tayo rin nagsusumikap. Nagsusumikap upang magbunga ang ating pagdulog, ang ating paglapit. At yun ay tayo ay maging mabuti. At yan ho ang kalooban ng Diyos para sa atin. Na tayong lahat makita niyang mabuti. Na tayong lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Harinawa ang ating pagdasal, ang ating paglapit, ang ating pagsimba ay magbunga na tayo ay makapiling ng Diyos. Magbunga na tayong lahat ay maging masaya. Magbunga na tayong lahat ay maging mabuti. Kaya nga naman, sa banal na pagdiriwang ng misang ito, atin din ipagdasal yung mga panahon na tayo rin mismo sa ating mga sarili ay hindi naging tapat. Hindi naging totoo. Naging pakitang tao lamang ang ating pagdulog sa Diyos. Naging pakitang tao lamang ang ating paglilingkod sa Kanya. Pagdasal natin na ang Diyos na mawain at mahabagin, tayo ay kaawaan at patawarin sa ating mga kasalanan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso
naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga sa sarili sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat ng may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Emmanuel, ngalan mo ay buhay. Makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin ay naghihintay. Pagkaliping palitan mo ng kalayaan. Nakahanda na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan. Higib ng pag-asa at kagalakan. Ang iyong pagdating ay aming inaasam. Emmanuel, ngalan mo ay buhay. Makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin ay naghihintay. Pagkalipin palitan mo ng kalayaan. Nakahanda na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan. Higib ng pag-asa at kagalakan. Ang
ang iyong pagdating ay aming inaasam. Nakahanda Na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan, tigib ng pag-asa at kagalakan. Ang iyong pagdating ay aming inaasam. Emmanuel, ngalan mo ay buhay, makipamayan ka ganap sa iyong bayan. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging ganap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lunsod ng matatatag ay ibinabaksak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Pinagpapala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpapala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Hindi nga mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Itong yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang mapagbabayaang dooy makapasok, aking pinupuri. Ikaw, o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpala ng dumating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit bungad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalat kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Hanapin ang buong mahal, siya'y ating matatagpuan. Sa Kanya tayo magdasal. Alleluia, Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa kanilang tahanan, sa ibang dakong bansa at sa mga kapilya na nasakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. At ang ating mabuting balita ay para bagang paalala sa atin na habang tayo'y naghahanda sa panahon ngayon ng Adbyento, ay ipinapakita din sa atin ni Jesus na sana ay tayo rin ay handa na sa ating mga kalooban. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin?
Ano ba ang ipinapahiwatig ng Diyos upang atin ay gawin? Ang kalooban ng Diyos ay yung lubos natin siyang makilala, mapalapit sa Kanya, at ibigin at paglingkuran siya ng buong puso. Isa pa pong kalooban ng Diyos ay yung tayo ay mapabuti at makapiling niya habang buhay sa kalangitan. Yan ho ang goal ng ating Diyos Ama. At yan din naman ho ang goal ng ating inang simbahan, na tayong lahat ay mapalapit sa Diyos. Pero sa paanong pamamaraan ba tayo mapalapit sa Kanya? Sa paanong pamamaraan ba tayo o masunod natin ang Kanyang kalooban? Mga kapatid, paano ba natin makakamtan ang kalooban ng Diyos para sa atin? Paano ba natin siya makikilala? Paano ba tayo makalapit? Paano ba natin siya paglilingkuran? Mga tanong na tayo mismo ang mga kasagot. Mga tanong na sa atin mismong sarili ay ating pagsumikapan. Mga kapatid, magagawa natin ang mga bagay na ito kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. Kung tayo ay magiging dalisay sa ating mga panalangin sa Kanya. Mga kapatid, walang saysay ang pagtawag-tawag natin sa Diyos kung hindi naman bukal sa ating puso. Walang saysay ang ating pagdulog kung sa buhay naman natin hindi tayo nagiging totoo. Mga kapatid, ang hinihiling sa atin ng Diyos ay maging totoo tayo. Hindi fake. Ang gusto ng Diyos ay hindi tayo nagpapakitang tao lamang sa ating pagdulog sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay makita sa atin na tayo, kahit na mga makasalanan, nagsusumikap maging mabuti. Ayaw ng Diyos na pakitang tao lamang ang ating paggawa. Ang ating paggawa ng lahat ng kabutihan. Ang ating paglilingkod. Ang ating pagsamba. Ayaw ng Diyos na pakitang tao lamang lahat ng iyon. Ang gusto ng Diyos ay mayroong bunga ang lahat ng ating pagtawag sa Kanya. Na nagbubunga ang lahat ng ating pagdulog sa Kanya. Na ang magiging bunga ay tayo mismo ay nagiging mabuti. Na ang nagiging bunga ay tayo mismo ay nagiging payapa at nagiging masaya. Mga kapatid, ngayon ay panahon ng Adbyento. Tayo'y naghahanda sa muling pagdating ni Jesus. Ang ating mabuting balita ay paalala para sa atin upang masundan natin ang kalooban ng Diyos, upang tayo mismo ay maging mabuti. Harinawa sa pamamagitan ng mabuting balita ngayong araw na ito. Ito ay maging daan upang tingnan din natin ang ating sarili. Na tayo ba ay dumudulog sa Diyos na dalisay ang ating mga puso? Tayo ba ay tumatawag sa Kanya? At sa pagtawag natin, ang nagiging bunga ba ay tayo ay naging mabuti? Hindi sana kaplastikan lamang, hindi sana fake ang ating pagharap sa Diyos. Hindi sana pakitang tao lamang ang ating paglilingkod sa Kanya. Pagkos makita sana ng Diyos na tayo ay totoo. Kaya nga madalas sinasabi na simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, pero may nagiging bunga ba ang ating pagsimba? May nagiging bunga ba ang ating pagdarasal? Mga kapatid, sabi ko walang saysay ang ating pagdulog, ang ating pagsamba. Kung tayo mismo hindi napapabago ng ating paglapit sa Diyos. Kung tayo mismo sa ating sarili, hindi natin tinutulungan
upang iayon ang ating sarili sa Kanya. Sabi ko nga, tayong lahat ay mga makasalanan. Sana tayo rin nagsusumikap upang magbunga ang ating pagdulog, ang ating paglapit. At yun ay tayo ay maging mabuti. At yan ho ang kalooban ng Diyos para sa atin. Na tayong lahat makita niyang mabuti. Na tayong lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Harinawa ang ating pagdasal, ang ating paglapit, ang ating pagsimba ay magbunga na tayo ay makapiling ng Diyos. Magbunga na tayong lahat ay maging masaya. Magbunga na tayong lahat ay maging mabuti. Kaya nga naman, sa banal na pagdiriwang ng misang ito, atin din ipagdasal yung mga panahon na tayo rin mismo sa ating mga sarili ay hindi naging tapat. Hindi naging totoo. Naging pakitang tao lamang ang ating pagdulog sa Diyos. Naging pakitang tao lamang ang ating paglilingkod sa Kanya. Pagdasal natin na ang Diyos na mawain at mahabagin, tayo ay kaawaan at patawarin sa ating mga kasalanan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga sa sarili sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat ng may ginagampan ng tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat na mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Emmanuel, ngalan mo ay buhay. Ay buhay, Makipamayan kang ganap sa iyong bayan. ang puso namin ay naghihintay. Pagkalipin palitan mo ng kalayaan. Nakahanda na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan, higit ng pag-asa at kagalakan. Ang iyong pagdating ay aming inaasam. Emmanuel, ngalan mo ay buhay. Ngalan mo ay buhay, Makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin ay naghihintay. Pagkalipin palitan mo ng kalayaan. Nakahanda na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan, tigib ng pag-asa at kagalakan. Ang iyong pagdating ay aming inaasam. Nakahanda na ang daraanan ng Panginoong Diyos ng kapayapaan, tigib ng pag-asa at kagalakan. Ang iyong pagdating ay aming inaasam. Emmanuel, ngalan mo ay buhay. ngalan mo ay buhay, Makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.